Pag-ibig na muli at kapayapaan ang aming pagbati sa inyo mga anak at sana'y maayos na kayo. Upo na, tayo'y mag-aaral na muli ng mga pagkagagandang mga aral ng Diyos sa Biblia. Ang ating topic, halina kayo, pag-aralan natin to. Ang isang lingkod ng Diyos ay di lang mapalad, kundi kapalaran sa mga nakapaligid sa Kanya. A servant of God is not only blessed, but is also a blessing to those around him. Paglingkod ka ng Diyos, hindi lang basta mapalad ka o maswerte ka. Swerte ka rin sa iba. Yung mga nakapaligid sa iyo, kapalaran ka rin. Parang ganito, swerte mo naman, maswerte ka. Maswerte din kami dahil sa iyo. Oh, 'di ba? Parang ganon. Yung kasama mo maswerte, pero kung maswerte siya, magkakasama tayo. Maswerte rin kami dahil maswerte ka. Ganon ang lingkod ng Diyos. Paano 'yon? Pag-aralan natin ha. Sa Jeremias 17:7 hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Ayan. Pag tumitiwala ka sa Panginoon, mapalad ka eh. Blessed ka. O, ngayon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. O, ganun yung punong kahoy na malapit sa tabi ng tubig nung itinanim siya tabi ng ilog. Kasi at anong tag-initan dumating, malapit yung tubig sa kanya, hindi sa matutuyo. Ganun ang taong naglilingkod sa Diyos. Lagi siyang may Diyos sa buhay. Pagka ikaw sumunod sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, ang pag-asa mo ang Diyos, wala kang problema. Katunayan, sabi sa Mateo 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tingnan nyo, ang utos, lumiwanag ang wika na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Di yung mga lingkod ng Diyos, may ilaw sila, no? May ilaw sila. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. O edi maliliwanagan yung mga tao nung mga lingkod ng Diyos upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yun palang pagkakita ng mga mabubuting gawa ng mga lingkod ng Diyos, magiging paraan yon para yung mga taong nakakakita ng mabubuting gawa natin, ng ilaw natin, luwalhatiin ang Ama na nasa langit. Di swerte nung mga taong nakakakita nung ginagawa nating mabuti. Di ba? Ang titindi naman ng mga taga-MCGI na to. Tuloy-tuloy ang ginagawa. Di ba ganun ang comment nila? Ang yayaman nyo. Akala nila ang yayaman. Aba, mayaman ang Ama namin sa langit. Hindi na uubusan. Kaya nga tayo, tuloy-tuloy ang ginagawa nating mabuti. Nagtataka sila, bakit ganon? Tuloy-tuloy ang ginagawa nating mabuti. Kung mo ganon, siguro nga totoo ang mga ito. Alam nyo, marami ng mga naaahanib dahil dyan. Dahil doon sa ginagawa nating mabuti, yung ilaw na nakikita sa mga lingkod ng Diyos, para ang wika makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Di ang swerte-swerte nila. Yung nakakakita noong ilaw ng lingkod ng Diyos, yung pagpapalang tinatanggap ng lingkod ng Diyos, matatanggap din ng mga tao. Dahil dun sa nakikita nilang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Dahil dun sa pagpapalang nasa mga lingkod ng Diyos. Di ba, no? Tingnan nyo. Ang isa pang katunayan sa Biblia, sa Henesis 18:32. At sinabi niya, O huwag kang magalit,
O huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 10. O, di ba alam niyo na ang kwentong ito, si Abraham, noong gusto ng Diyos, lipulin na yung Sodoma at Gomorra dahil napakasama ng Sodoma at Gomorra. Pauulan na ng Diyos ng apoy at asupre. Nakikiusap si Abraham, Panginoon, huwag kang magagalit. Magsasalita na lang akong minsan. Kung sakaling may 10 doon na lingkod ng Diyos, ang ibig niya sabihin, kung may 10 doon sa Sodoma, sa Gomorra, paano? Anong sabi ng Diyos? Hindi ko lilipulin. Alang-alang dun sa 10. O, kita nyo? Ilang libo yung tao sa Sodoma o saka sa Gomorra? Ilang libo? Kung may 10 lingkod ng Diyos doon, hindi lilipulin ng Diyos yung mga bayan na yun. Alang-alang doon sa 10 lingkod niya. Di swerte nung mga tao sana sa Sodoma at Gomorra. Kaya lang, wala nang 10. Di ba natatandaan nyo? Si Lot na lang at saka yung pamilya niya, ilan lang naman sila Wala nang 10 yun Kaya eventually, wala nang magawa si Abraham. Nilipol ng Diyos yung Sodoma at Gomorra at yung mga bayang nakapalibot sa kanila. Kasi, wala nang lingkod ng Diyos. Wala nang 10. Nagalit ang Diyos sa kanila. Anong ibig sabihin? Kung may 10 sana, hindi lilipulin ng Diyos. Bakit? Yung mga lingkod ng Diyos na yon, pagpapala yun sa mga nakapalibot sa Kanya. Alang-alang sa mga lingkod ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos yung mga nakapalibot nun. O di ba ganun nangyayari sa atin, pagpapala ang mga lingkod ng Diyos. Ngayon, sa ginagawa ng MCGI, marami mga nakikinabang sa MCGI. Yung pinababayaan ng iba, awa ng Diyos. Yung ginagawa ng MCGI ay nagiging pagpapala sa mga taong naniniwala din naman sa atin at nakapalibot sa atin. Ganun. Kaya tulong tayo mga anak, hanggang lumaki kayo. Wag nating pababayaan yan. Tayo'y maging blessings tayo sa mga kapwa-tao natin, sa mga kapwa-bata, at sa mga nakakasama natin sa buhay. Sana naiintindihan ninyong bagay na ito. Salamat sa Diyos sa inyong pakikinig hanggang sa susunod kung loloobin ng Diyos. Nay, hindi ba sila pong bago nating kapitbahay? Sa tingin ko kailangan nila ng tulong. Pumunta tayo doon. Tara po. Hello, kapitbahay. Hi! Kamusta kayo? Ako si Jusara at ito ang aking anak na si Daniel. Maligayang pagdating sa aming lugar. Ang pangalan ko ay Clyde at ito ang anak kong si Eliza. Kailangan nyo ba ng tulong? Oo, kung hindi masyadong nakakaabala sa inyo. Maraming salamat. Danny, kunin mo ito. Eliza, okay ka lang? Danny, miss na miss ko na kasi yung dati naming bahay. Marami rin akong mga kaibigan doon. Gusto ko nga kayong guro doon. At ngayon, pati laruan ko, sira na. Eliza, palagi ako tinuturuan ng nanay ko na magtiwala tayo sa Diyos dahil siya ang ating pag-asa
at lalong madaling panahon, magkakaroon ka rin ng mga maraming kaibigan dito. At maaari tayo maging magkalaro. Tama ba? Oo, Danny. Salamat, Danny. Salamat sa Diyos. Nay, sira na po ito. Nako, Eliza. Sige, ayusin natin. Nay, alam niyo po, miss na miss ko na po ang dati nating bahay. At miss ko na rin po yung mga kaibigan ko at ang teacher ko po. Pero ngayong araw po, sabi ni Daniel, na dapat po lagi tayong magtiwala sa Diyos. Amen, anak. Ang sarap pakinggan yan. Mabuti may nagpapaalala sa atin sa ating Diyos. Kaya, huwag ka nang mag-alala ha. Magiging maayos din ang lahat sa kalooban ng Diyos. Nay, ang bigat po. Anak, ako na magdadala nito at babalikan kita para tulungan dyan sa iba. Maghintay ka lang dito ha. Opo, Nay. Hi, Clyde. Hi, kamusta kayo? Mabuti naman. Tulungan na namin kayo. Ay, maraming salamat. Danny, tulungan mo si Eliza sa mga bag. Danny, lagi niyo kami tinutulungan kapag nangangailangan kami. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makatulong sa inyo. Gaya ng natutunan ko sa aming samahan, dapat tayo maging pagpapala sa iba. Palagi tayong gumagawa ng mabubuting gawa. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin. Talagang mahirap para sa amin. Salamat sa Diyos. Sa tulong niya, basta kapag kailangan niyo ng tulong, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Maraming salamat. Gustong gusto ko po ang ating bagong bahay at gusto ko po ang lugar na ito. Sana marami po akong maging mga kaibigan dito. Di ba po? Nay, hindi po ba si Daniel yun at ang nanay po niya? Oo nga, puntahan natin. Sige po, Nay. Halika anak. Hi, Ju. Hi, kamusta kayo? Mabuti at nakapunta kayo dito. Maligayang pagdating. Maraming salamat. Wow, salamat. Ano ang Midi Quida? Isa ito sa aming mga programa mula sa Members Church of God International. Ano po ang ibig niyong sabihin? Gumagawa kami ng mabubuting gawa at yun ay nakakalugod sa Diyos. Napakalaking pagpapala na magkaroon ng mga katulad niyo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, o maglilikat man ng pagbubunga. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 7 hanggang 8. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mateo Kapitulo 5, versikulo 16.
At sinabi niya, "O huwag magalit ang Panginoon, at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10." Henesis Kapitulo 18, versikulo 32.